Ang daming epekto sa ating katawan. Mula sa pagtindig ng balahibo, pagtaas ng blood pressure, pagpalpitation, pati na rin sa pamumroblema dahil hindi kayo nagbubuntis. O kaya ang mga kalalakihan ay hindi nakakapag-perform. Kita nyo na po, no? Yan ang ating stress. Ngayon, tingnan naman natin, ano ang mga sintomas na pwedeng maramdaman. Sige, iyakyat natin ang ating ang ating next picture direct. Pakita nga natin, may picture number 4 tayo. Isa-isahin ko. Ano nga ba ang mararamdaman ng isang tao na may stress? Ito po. Sa bandang kaliwa, exhausted lagi. Kayo po ba yung parang laging pagod? Hindi nyo alam pagkagising nyo, pagod na kayo? Baka dahil hindi lang sa hindi kayo nakatulog, kundi stress kayo sa maraming bagay. Next, tingnan natin yung susunod. Laging masakit ang inyong ulo? O kaya nahihilo kayo, lalo na kung medyo nanginginig-nginig yung kamay po ninyo. Kapag humahawak po kayo, hindi nyo ma-steady yung kutsara o kaya yung pagsusulat. Kayo po ay maglaging masanay na kumuha ng blood pressure. May nabibili naman po ng mga automated blood pressure machine, maliliit at mura lamang po online. So subukan po ninyo yon na nag-monitor kayo ng inyong blood pressure, lalo na kung kayo ay nasa edad na ng mga 30, 40. Okay. Tingnan ninyo ang inyong mga balikat kung parang matitigas, no? Yan ay senyales ng stress. Eto matindi. Excuse me po. Mananinikip ang inyong dibdib. Yung para bang may nakatapak o nakadiin na mabigat, yan po ay chest heaviness o anxiety resulting in angina. Next, hindi po kayo natutunawan o kaya mahapdi ang inyong sikmura o kumukulo lagi ang inyong tiyan, dighay kayo ng dighay o kaya sa kabila, diglow ng diglow. Biro lang po, umuutot po kayo. Yon ng madalas, senyales ng stress. Sa ilalim, makikita po ninyo, dun sa bandang alas 7, laging masakit ang kasukasuan. Sa gitna, alas 6, kumbaga, may sexual performance problems po kayo. And sa pinakadulo, sa bandang alas 5, hindi nyo napupuna, sakitin kayo. Yung lagi na lamang po kayo, may sipon, may ubo, kung ano-ano ang nakukuha ninyong mikrobyo sa ibang tao. Tanggalin na po natin yung direct. Yan. Those are the symptoms, physical, na maaaring maramdaman ng isang tao na mataas ang stress. And not knowing, abay, ito'y makakaapekto pala. Hindi lamang sa ating physical na katawan, kundi sa ating emosyonal. May picture po tayo dyan. Sa picture number 5, direct ipakita po natin ito. Irritable. Marami yan. Lalo na yung mga misis na nagbabalanse ng yung sweldo nyo, hindi tumaas, pero nagdagdag ng 20 pesos sa gasolina na naging dahilan para yung inyong kuryente ay nadagdagan ng 500 hanggang 1,000 at inyong tubig, ganun din, nagtaasan. At yung binibili yung simpleng 1 kilo halimbawa ng isda ng 350. Halimbawa, pampano. Tama ba? 350 yata ang 1 kilong pampano. Naging 500. O, paano na? So, irritable ang mga misis talaga. O kung sino man ang nagbabudget. Pero kapag laging nangyayari to, senyales ng stress. Next, yung pagiging anxious at irritable, pwedeng mauwi po yan sa depresyon. Yung bang hindi mo maipaliwanag na parang laging madilim ang iyong kapaligiran, no? Parang wala kang makitang kaligayahan sa mga bagay na dati papasaya sa'yo. Ang tawag doon ay anhedonia. Next, bukod sa depression, yung parang sadness or melancholia, binabati ka na ng iba na parang bakit ang lakad mo, nakayuko ka, nakatingin ka lagi sa baba. Yun ay senyales ng melancholia or sadness. And last, sa bandang alas 4, tingnan po ninyo, ay alas 7 pala, panic attack. Yung kakabahan ka sa mga bagay na dating hindi ka naman kinakabahan. Nakarinig ka lang ng konting tunog. Boom! Ano yun? Kinabahan ka na. Yan.